the Lord. And before na magpatuloy po tayo, salamat po sa lahat. And I would like also to i-welcome natin once more ang ating mga baguhan na kasama ngayon. Salamat sa Panginoon. And salamat po sa ating Sir Arwin Shushan. Praise God. Salamat po at lahat po ng mga PDLs dyan po sa Gimbal City District Jail. May God bless everyone, and we are happy to have you this morning. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa umagang ito. At salamat sa Panginoon, lalong-lalo na sa buhay po ng ating Sir Arwin na nag-aalaga po, and may God bless you, and God will continue to bless you more. So, bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako ng maikling panalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito, sa umagang ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. At salamat sa pagkakataon na kami muli ay makinig sa iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Bless each and every one, Lord, even for your word that we are about to hear this morning. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Sino ang nagagalak na nandito muli tayo? Pumalakpak nga. Praise the Lord. Praise God. Okay, ang topic natin ngayon ay about walking with God. Napakaganda po na malaman natin na tayo ay lumalakad na kasama natin ang Diyos. Kaya tingnan po natin ang salita ng Panginoon at sa umagang ito kung tunay nga na tayo ay lumalakad nakasama natin ang Panginoon. So, our topic is walking with God. Okay? Napakasarap yung may kasama ka na lumalakad, hindi ba? At ang kasama mo na lumalakad ay hindi lang ordinaryong tao, kundi ang Diyos. Siya ang hari ng mga hari, at siya po ang lumikha ng langit at lupa. Siya po ang nagbigay ng buhay at hininga. At yan po ang napakaganda kung tunay nga na siya po ang ating kasama. Kaya gusto ko pong basahin natin sa 1 John chapter 6. Ito po ang titingnan natin. Chapter 2, verse 6. Praise the Lord. 1 John chapter 2, verse 6. Sabi niya dito, He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Sa Tagalog, sabi niya, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So, makita natin dito, mga kapatid, na ang tao na gustong lumakad or kasama, kapartner ang Panginoon sa paglakad, ay sabi niya, gagawin niya kung ano po ang ginawa din ni Jesus. Ay, napakahirap yon. Baka sasabihin ninyo, paano ako gagawa paano ko gawin ang ginawa ni Jesus? Si Jesus ay Diyos, ako ay tao lamang. Baka sasabihin natin na ganon. Pero sabi niya dito na sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos. Kung sinasabing nakikipaglakad ka, na partner ka sa ating Panginoon o nananatili ka sa Kanya, sabi niya, dapat mamuhay ka tulad din sa Kanya.
Okay, mauunawaan natin yan habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating Bible study na ito. So, makita natin dito na kung tayo ay lumalakad, if we walk with God, ito pang ibig sabihin ng walking with God, ibig sabihin na we will go in God's direction. Or ibig sabihin, kung ano po ang direction ng ating Panginoon, we will go for it. Okay? Sumunod tayo sa Kanya. Yan lang ang pinakasimple. Okay? Kung ano po ang kagustuhan ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Paano natin malalaman ang direksyon ng Panginoon? Okay? Paano natin malalaman ang direksyon ng Panginoon? Of course, mula po sa salita ng Panginoon. At gusto ko pong malaman natin na ang Biblia, ito po ay mapa na nagtuturo kung ano po ang tunay na direksyon ng Panginoon para tayo po ay makasunod sa Kanya. Kaya napakaganda po na tayo po ay nag-aaral sa salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay direction para tayo po ay makasunod sa ating Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoon, you are blessed. Kung sino po ang masasabing napakapalad sa umagang ito, ikaw po yon. Bakit? Ikaw po ay nakikinig sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Kaya you are blessed, mga kaibigan. Okay, another meaning ng walking with God. Another meaning ng walking with God is, it means to proceed at God's pace. Or, ibig sabihin, yung ano ba? Walking with God, it indicates the movement, yung movement mo, yung pagkilos mo, okay? Yung pagkilos mo bilang isang anak ng Diyos ay naaayon sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag mong unahan ang Panginoon. Yan. Huwag mong unahan ng Panginoon sa buhay mo. Dahil ang Diyos, siya po ang may hawak sa lahat. Okay? Siya po ang may hawak sa lahat. Kaya, kung ano po ang movement ng Panginoon, kung ano po ang plano ng Panginoon sa buhay mo, iyan sana ang matutupad. Example, gusto kong maunawaan natin ito. Gusto kong basahin muna natin doon sa Isaiah chapter 45 verse in Isaiah chapter 45. Basahin po natin sa verse 5 to 7. Ito po, gusto kong basahin natin ito para mas lalo nating maunawaan. Okay, in Tagalog, gusto kong basahin. Okay, sige. I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. Next verse, please. So that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. Verse 7. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Baka sabihin ninyo, bakit sabi ng Panginoon, I create light, I create darkness, I create, pinapahintulutan ko ang mga problema, sabi niya doon. Okay, kaya sa Tagalog sabi niya, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. You see? Wala nang iba.
Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Kasi maunawaan natin dito na ang Diyos ang may kontrolado sa lahat. Okay? May kontrolado sa lahat. Kaya kahit ang sitwasyon mo ngayon, gusto kong malaman mo na ang Panginoon pa rin ang may kontrol. Kaya sabi ko kanina na ang paglakad natin sa Panginoon, dahil kontrolado niya ang lahat, kahit yung sitwasyon mo, ang gagawin lang natin is manatili tayong tapat sa ating Panginoon dahil may ginagawa siya sa buhay natin. Okay? Huwag mong unahan na mag-isip kung ano man ang paraan na gagawin mo para makalabas ka dyan. Ang pinakamagandang gawin mo, sabihin mo, Lord, nandito ako. Ina-accept ko po na ako ay nagkulang sa iyo. Patawarin mo ako at ikaw ang kumilos sa aking buhay. At kung ano man ang kagustuhan mo, yan po ang matutupad. Isinusuko po lahat sa iyo, Panginoon, ang aking buhay. Okay? And ang patuloy na gagawin mo, just trust the Lord. Okay? Trust God. Huwag mong unahan. Huwag kang mag-isip kung paano ka makalabas dyan. Dahil kung minsan, yan po ang kinakatch, yan po ang kinukuha ng kaaway para mag-isip ka ng negative dahil gusto mong lalabas kaagad, gusto mong gawin ang gusto mo, kaya mas lalo kang makagawa ng hindi kaaya-aya sa gobyerno o sa Panginoon. Kaya ang napakaganda na gawin natin ay magtiwala tayo sa Panginoon at sabihin natin, Lord, walang imposible sa iyo. Baguhin mo ang buhay ko, gamitin mo ako, at kung ano man ang kagustuhan mo, yan po ang matutupad. Okay. So, continue to trust the Lord. Magpatuloy po tayo na maglingkod, magpatuloy tayong magtiwala sa Panginoon that even in a single moment, God can do miracle kung makita niya na tayo po ay kaaya-aya sa Kanya. I will just give you a short, very simple illustration regarding po sa trusting God. Yeah? Regarding po sa trusting God. Makita ninyo ako, Makita ninyo itong upuan. Makita ninyong lahat? Okay. Makita ninyo. Itong upuan na ito, sabi ko, illustration about trusting God. Itong upuan, I trust this upuan, kaya uupo ako. Okay. Nakarelax ako na umupo. Nakarelax ako na umupo sa upuan dahil naniniwala ako na yung upuan niya yan ay kayang-kaya niya akong buhatin. Tama? Kayang-kaya niya akong buhatin. Kaya hindi ko pa sinasabi, kayang-kaya kaya itong upuan na ito ako dahil mataba ako. Hindi kanya magkukulaps ito dahil mataba ako. No! Umupo lang ako. Nakarelax ako. Because I trust na itong upuan na ito, kayang-kaya niya akong buhatin. Hindi niya ako ipapahamak ang upuan na ito. Kaya nakita ninyo, basta umupo lang ako. Ganon din ang pagtitiwala sa Panginoon. If we trust God, alam natin na kung tayo po ay gagawa ng kaaya-aya sa Kanya, hindi niya tayo ipapahamak, hindi niya tayo pababayaan, bagkus habang tayo ay nananalig sa Kanya, gumagawa ng Panginoon ng paraan para po sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kaya,
continue to trust the Lord. Huwag ninyong unahan ang Panginoon. You just trust Him, continue to serve Him, kahit nandiyan kayo sa loob. Pwede kayong makapaglingkod. Kagaya nito, mga kaibigan, salamat sa Panginoon. May paraan pa rin. Pwede tayong magpuri sa Panginoon, pwede tayong makinig sa Panginoon, at kung makita ng Panginoon na tayo'y kaaya-aya sa Kanya, gagawa at gagawa niya ng paraan para tayo po ay mas lalo niyang gagamitin. At ang sitwasyon mo niyan, mga kapatid, pwedeng baliktarin ng Panginoon para magiging testimonyo ang buhay mo sa mga maraming tao at sa pamamagitan ng buhay mo na makikita na ikaw ay nagbago, ginagamit ng Panginoon. Mas lalong maraming kaluluwa, maraming mga tao na magbabago at maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, strengthen your faith. Magiging matatag kayo. Magiging matatag kayo at patuloy na maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi natutulog, mga kapatid. Okay. Another meaning of walking with God, paglakad sa Panginoon is it means to make progress. Ibig sabihin, kailangang may progreso. Kailangan may progreso sa ating buhay, sa ating sitwasyon. Ibig sabihin, the progress must be from negative to positive. Ang progreso is from negative to positive or from young to old. Ganon. Hindi naman pwedeng yung nagpa-progress ka, old ka tapos magiging young ka. No, that is not, hindi po magpo-progress yan. Okay? Kundi, ang bata dapat ay mag-grow yan. Ganon din sa pananampalataya sa Panginoon. Kailangan na kung sinimulan mo ang lumakad sa Panginoon, kahit dapat tuloy-tuloy yan. Okay? Dapat tuloy-tuloy yan. Kaya tuloy-tuloy ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon dahil sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Panginoon, doon po tayo lumalago sa ating paglilingkod sa Panginoon. At habang tayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon, ay binabago tayo ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, excuse me, ang salita ng Panginoon, may kapangyarihan yan. May kapangyarihan yan. Kaya habang tayo ay nakikinig, ay binabago tayo ng Panginoon. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, from glory to glory, God is changing us. Okay? From glory to glory, God is changing us. Kaya kailangan mag-mature tayo sa ating paglakad sa ating Panginoon. Kaya ibig kong sabihin, kailangan may pagbabago yan. Okay? Kailangan magpagbabago sa buhay natin. Habang tayo nakikinig, ina-apply natin ang salita ng Panginoon. Nakikinig, ina-apply ang salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy yan. Makikita mo, may pagbabago. That's why I assure you, mga kaibigan, even you officers, okay? Officers, mga wardens, at bawat isa, habang nagpapatuloy ang mga tao na nakikinig sa salita ng Panginoon, may pagbabago yan, mga kaibigan. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, by hearing and hearing the Word of God. Okay? Habang nakikinig. That's why you are blessed, mga kaibigan. Wala pong ibang makapagbago ng tao kundi ang Diyos, mga kapatid. Nakakatulong, mga kapatid, na ang tao, ayan, maipasok sa bilanggo. Pero, ang pinakamabisa na pwedeng magbago sa tao ay ang Diyos. Kaya whether you like it or not, or you believe it or not, habang nagkikinig ang mga tao ninyo dyan sa bilangguan, may ginagawa ang Diyos, mga kapatid. At nakakatulong
sa ating gobyerno, nakakatulong sa inyong mga officers ang pagkikinig nila dahil habang nakikinig sila, nandoon ang pagkilos ng Panginoon, nababago ang buhay. Kaya, I encourage everyone na patuloy po tayo na makinig, maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, tingnan ninyo, ang isang tao, once na makikipaglakad sa Panginoon, pero ito, paano ako magsimula na maglumakad sa Panginoon? Paano ako magsimula na lumakad, walking with God? Ganito lang yan, mga kapatid. Kung hindi pa ninyo alam kung paano kayo magsimula, ang simula nito is ganito. Tatanggapin mo ang Panginoon. Siguraduhin mo na ang Panginoon ay nasa iyong buhay. Paano magkaroon ng Diyos sa buhay mo? Okay? Paano? Simple lang mga kapatid. Ang gagawin mo, tatanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Kagaya yung doon sa John chapter 1 verse 12. Basahin nga muna natin yan. Basahin mo muna natin ito. John chapter 1 verse 12. Sabi niya, "But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name." So makita natin dito kung sino ang mga tatanggap sa kanya at naniniwala sa kanya, mabibigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. Okay? Kaya kung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, naniniwala ka sa Kanya, nagkaroon ka ng karapatan bilang isang anak ng Diyos, at kung anak ka ng Diyos, ayan, kapartner mo ang Panginoon na lumakad. Okay? Kasama mo ang Panginoon na lumakad. Pero siguraduhin mo muna na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. At dahil tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, patuloy yan, nakikilos ang Panginoon sa buhay. Patuloy yan mga kaibigan, kaya nagpo-progress tayo, sabi ko. Okay? Kaya doon, ano ang mangyayari? Kung patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon, mula nung tinanggap natin, magpapatuloy tayo, ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin? Doon sa Ezekiel chapter 11, verse 19 to 20. Basahin na natin ito. Napakaganda po ang sabi niya dito. Ano ang sabi niya? Okay. "Bibigyan ko sila ng bagong puso." Tingnan ninyo. "Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu." Kasi noon, hindi maganda ang puso mo, hindi maganda ang espiritu natin. Kaya nga, may nagsasabi, kuwan naman, ang pangit naman ang espiritu ng taong yan. Di ba? May ganon. Huh? Pero sabi niya dito, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Ang ganda, no? Okay. Upang lumakad sila ayon sa aking tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. You see? Napaka-clear po ang salita ng Panginoon. Yan. Papalitan niya, babaguhin niya ang puso natin, bibigyan niya ng magandang puso para tayo ay sumunod sa kanyang tuntunin, at sabi niya, para tayo ay kanyang anak at siya din ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya napakaganda po mga kaibigan. May pagbabago, may pagpapala sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya kung tayo ay sumunod, lumakad sa Kanya, ay hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Bagkus nandyan para tulungan ang bawat isa sa atin
para tayo po ay patuloy na maglingkod hanggang sa kanyang pagbabalik at tayo po ay pagpalain niya ang ating buhay. Kaya ganun po ang ating paglakad. At habang tayo lumalakad, kailangan din siguraduhin natin na tayo ay makakarating sa ating destinasyon or sa paglalakad natin bilang isang anak ng Diyos. Kailangan siguraduhin natin na hindi tayo mag-back out sa ating paglilingkod para tayo po ay makarating sa destinasyon natin. Okay? I would like us to read our last verse. Okay? Ang verse natin, Deuteronomy chapter 5, verse 32 to 33. Ito po ang huling verse natin. Sabi niya dito, sundin ninyong mabuti ang lahat ng inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos, sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo sa lupaing sasakupin ninyo. You see? Sundin ninyo mabuti ang utos ni Yahweh. Huwag kayong lilihis nito. At mamuhay kayo ayon sa kanyang utos, at sa ganon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo. Sabi niya. Kaya makita natin dito na may pagpapala sa pagsunod sa ating Panginoon. Okay? Huwag kayong lilihis. Huwag kayong lilihis. Huwag kayong hihinto. Huwag kayong magbabak-slide. Okay? Kundi patuloy ang paglakad ninyo. At doon, sabi ng Panginoon, pagpalain kayo, pasasaganain kayo ng Panginoon, at lalong-lalo na kayo po ay makakarating sa buhay na walang hanggan na hinanda po ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, walking with God, patuloy po tayo na lumakad ayon sa ating Panginoon. Ang paglakad natin ay mag-obey tayo, huwag tayong tatalikod, sundin natin ang utos ng Panginoon, at ang Panginoon, sabi niya sa kanyang pangako, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, bagkus pasasaganain kita sa iyong buhay. Baka sabihin ninyo, Pastor, paano ako sasagana? Nandito naman ako na nakakulong. I tell you, okay? Just trust the Lord and continue to do the will of God. And the perfect time, okay? There is always perfect time na inilaan ng Panginoon. Pagdating ng panahon, lalabas ka din yan. Diyan. Pagdating ng Panginoon, mababago ang buhay mo. Pagdating ng panahon, makikita mo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Kaya patuloy lang kapatid na makinig, patuloy na sundin, patuloy na mag-obey. Kahit nandyan kayo sa kulungan, obey your officer. Magiging mabuti ka dyan. Ipakita mo na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Yeah? Makita nila ang pagbabago mo lalong-lalo na sa Panginoon. Walang imposible. Kahit sabihin nila na hindi ka makalabas dyan. But I tell you, God can do miracle. Okay? Kung dinukay ng Diyos kahit ang patay, yeah? Noong nakakulong sila Silas, Paul, doon sa pinakailalim ng kulungan, gumawa ng Panginoon ng milagro at sila'y nakalabas. Kung ginawa ng Diyos yan sa kanilang mga alagad noon na tapat na naglilingkod sa Kanya, wala ding imposible na gagawin ng Panginoon yan sa inyong lahat kung tayo din ay tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Ito po ang aking encouragement sa bawat isa. At bago ko po i-closing, gusto ko pong tatayo tayong lahat. And can we just raise up our hands to the Lord? At yung mga baguhan, sabi ko kanina, sa paglakad natin, bilang pagsimula natin sa paglakad natin sa Panginoon, it's good na tatanggapin muna natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya ang mga
mga anak ng Diyos na hindi po sigurado sa kanyang kaligtasan, itaas po ninyo ang iyong mga kamay. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Itaas natin yung dalawang kamay natin sa Panginoon. At sundin po ninyo ako sa panalangin na ito bilang panalangin ninyo. Sundin ninyo ako, buong puso po ninyo, nasusundin nyo ang panalangin na ito bilang panalangin ninyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Idinudulog ko po ang aking buhay sa iyo. Inaamin ko po, Panginoon, na marami po akong pagkukulang. Patawarin mo ako, pakalinisan mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. At tatanggapin kita mula ngayon bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapatawad. At mula ngayon, tulungan mo ako na lumakad ayon sa iyong kalooban. Bless my life, Lord. Bless my family, especially my service unto you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. I will pray for you. Father God in heaven, Lord, nakita mo ang pagtanggap nila sa iyo, Panginoon. Nakita mo ang kanilang puso. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang patuloy na kumilos. Pagpalain mo sila, kanilang pamilya, gagawa ka ng himala sa kanilang buhay, Panginoon. At pagtatagin mo sila, O Diyos, na kahit anuman ang problema, kung sila po ay susuko sa iyo, sila po, Panginoon, ay maglingkod sa iyo. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, na gagawa ka ng paraan para po sa kanilang kabutihan. Lord, thank you. Grip them, O God, with the hollow of your hands. And let your blessing, O God, continue to flow upon their lives, especially the strength that comes from you. Father, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. God bless everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ibabalik ko po sa ating MC.